Kumpirmadong patay na si Maria Catalina Cathy Cabral, dating DPWH Undersecretary na nasangkot sa multi-billion peso flood control corruption scandal matapos ang umano'y pagkahulog sa Cannon Road, Tuba, Benguet kahapon, Disyembre 18. Dito po ako ngayon sa Maramal, Sitio Camp 5, dito sa Barangay 4, sa Tuba, Benguet, kung saan dito yung mismong lugar kung saan pinaniniwala ang nahulog si dating DPWH Undersecretary Maria Cabral. Ayon sa paunang investigasyon ng PNP, sinabi ng driver nito na alas 3 ng hapon nang madatnan nila itong lugar at nagpaiwan umano si Cabral para magmuni-muni o mag-isip-isip. Upang tiyakin na siya nga ang natagpuang bangkay, iniutos ng mga autoridad ang autopsy at DNA testing bago tuluyang i-release ang mga labi ni Cabral. She is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to eh, diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. Base sa mga pahayag ng mga saksi, kasama na si Cardo Hernandez, ang driver ni Cabral, narito ang timeline ng mga pangyayari bago matagpuan ang bangkay ng dating DPWH official. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, si Cabral ay bumibiyahe mula Baguio patungong La Union. Iniwan niya ang kanyang driver sa isang bahagi ng Cannon Road. Ito ang huling pagkakataon na siya ay nakita. Bandang pasado alas 5 ng hapon, bumalik ang driver pero wala siyang makita, pati sa hotel sa Baguio wala rin si Cabral. Pasado alas 7 ng gabi naman, inireport ng driver sa lokal na autoridad ang pagkawala ni Cabral, kaya nagsimula ang search operation. Bandang alas 8 naman ng gabi, natagpuan si Cabral sa paanan ng bangin malapit sa Bued River, tinatayang 20 hanggang 30 metro ang lalim, unconscious at may malubhang pinsala. Bandang alas 12 ng hating gabi, idineklarang patay na si Cabral ng municipal doctor sa Tuba at dinala sa funeral home. Dito saan? Po. Saan? Yung... Lapitan mo. Ito po. Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Diyan? Nauupo siya dyan. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron. Na baka sabi ko, baka mahulog. Mouth balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka mouth balance ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, kasakay ko. Kasi tinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi na babata kami papunta rito. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik uli ako rito. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa bubang hindi ko nakita. Ayun, bumalik na uli ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyod ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon ako napunta na ako sa pulis para magpatulong kasi wala po akong flashlight para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight nila doon may tao na doon sa baba. Ilang netizen naman ang nakapansin na base sa pahayag ng driver na si Hernandez, tila ini-insinuate nito na nagpakamatay si Cabral.
Sa ngayon, iniimbestigahan ng pulisya ang insidente bilang accidental fall, ngunit hindi isinasantabi ang posibilidad ng foul play dahil sa kanyang papel sa mga kontrobersyal na proyekto ng DPWH. Inatasan ng ombudsman ang pag-preserve ng kanyang cellphone at gadgets para sa digital forensic review at pinapayuhan ng Independent Commission for Infrastructure (ICI) ang masusing investigasyon. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung naman mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system. To the Filipino people, we assure you that no one is sacred, that death or whatever act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin, ibabalik sa taong Pilipino ang lahat na ninakaw.